Good day mga ka-chili rides, karon pasadahan natog balik ang dalan to Buston via Trucat Mount Diwata. So last year or early this year nakaadto nami didto, and last na mong adto didto dili pa kumpleto ang semento sa dalan. And karon atong balikan siya tungod kay namang gugoy nabasahan sa Facebook nga naaday mga endurance na moabutay probably next year by February. Kung asa isa sa mga ruta nila is kaning dalan sa Buston via Trucat. So unta kani nga video is mahimo ning reference sa mga muapit sa endurance or sa katong gusto lang mo biyahe padulong og Buston nga moagi sa Trucat. Tungod kay ang kaning Trucat man gud isa ni siya ka remote nga dalan diri sa Davao de Oro. Since gamay ra ang nagaagi diri o gamay ra pag naga-share kung unsa na ang status sa dalan diri. So ang point na kauna gyud natong buhaton kung musaka ta dito sa Trucat to Buston, I suggest na sa poblasyon mong kayo pa lang is magpa full tank na mo daan sa inyong mga motor. Kay sa akong pakahibaluman gud gikan diha sa Diwalwal sa Trucat padung Buston wala na joy mga gasoline stations diha. So later i-share lang po nako sa inyo ha kung pila ka bar ang akong nakagamit na gasolina sa pagsaka nako diri sa Trucat to Buston. So ang landmark nato sa tuong biyahe padung sa Trucat is kaning gitawag namo diri o parkway diri sa Mongkayo poblasyon, and ato lang subayon yun ng kalsada diha nga simentado. Actually kaning dalanan ni mo po ni ang dalan padulong jud mismo sa Diwalwal, and mo po ni ang dalan padulong dito sa Compostela. And ang una nga barangay nga atong magian is kaning Barangay Salvacion, around 3 kilometers na ni siya gikan sa poblasyon. So mapansin nato no nga kaning nga kalsada is 2 lanes lang ni siya. Kaning nga kalsada busy pud ni siya kay murag nahulog na ni siya og dalan jud padulong sa Compostela nga munisipyo. Next nga barangay nga atong magian ang Barangay Union. So diri sa Union napatay duha ka gasoline stations and naapoy mga motor shops diri. So kung naay mga kakulian atong mga motor, pwede pa ta makapa-repair. Naa sa diri tong crossing kung asa magpa left side ta. Ang pa street mangud ani is padulong ni sa Municipality of Compostela. So kaning naay gasoline station diri sa left mo ni atong landmark. Ug muna ni siya ang ato ang main nga dalan padulong sa Mount Diwata ug Trucat. In terms of our navigation apps, I suggest nga dapat na atay backup nga offline navigator sama sa Osman kay dili stable ang signal nato sa data diri. So naay mga portion sa ato ang magian nga walay mga signal. And ato ang next nga magian nga barangay is kaning Barangay Upper Ulip. Kining Barangay Upper Ulip muna ni siya ang punuan padulong sa Mount Diwata. So expected na nato nga gradual na nga magpasaka ang ato ang kalsada. And na sa day nagabiyahe nga mga bao-bao padulong sa Mount Diwata. Usgan kining mga bao-bao no, naman gud ni sila low gear. So kaya kanila ni mo subida sa Mount Diwata. Muna ni ang kargahanan sa mga ilang mga goods dito karon kay baba ra og maintenance and tipid sa gasolina. Way back 1990s katong wala pa na semento ni kalsada diri padulong sa Mount Diwata. Isud jud kayo ang dalan diri. Ang makasaka diri sa una is mga Saddam or dump truck lang, mga single motor nga mga TMX nga naka-low-gear ug mga Delica. So dili makasaka diri ang mga gagmay nga mga sakyanan, labo na tong mga sakyanan nga dili 4x4 capable. So dako jud kayo og impact ang pagsiminto sa kalsada diri no kay napasayod ang mga kinabuhi sa mga tao ug mga lumulupyo diri sa Mount Diwata. And sa una, grabe ka mahal ang mga baligya diri sa Mount Diwata. Siguro factor na adto ang transportation sa ilahang mga goods pasaka kay mahal ang bayad sa mga sakyanan considering na lisod ang dalan. So diri sa atong video, dili lang ako i-cut tong mga portion kung asa na ay mga subidaon no para kamo sad mismo nga makakita sa kalsada is maka-assess mo kung kaya ba gyud ninyo sa inyong driving skills o kaya ba gyud sa inyong motor ang dalan. And approaching ta sa lugar nga gitawag nila og Landing 14. Kaning Landing 14 mo na gyud ni ang sugod sa subida nga dalan padulong sa Mount Diwata. And magbantay lang kita diri kay naay mga portion diri nga naay mga bato nga naabot diri sa kalsada. Kaning Landing 14 isa ni sa mga accident prone nga dalan diri padulong sa Diwalwal. Laban natong pangapanahon nga wala pa ni na semento. Ilado jud gid nga dalan sa mga disgrasya. So karon bisag simentado na ni siya, daghan gap mga nagdisgrasya diri. So magamping lang kita diri sa ato ang mga biyahe. Kasagaran sa mga madisgrasya diri is kaning mga pababa nga mga sakyanan o mga motor. Tungod kay ang uban siguro mawad-an og control sa ilang brake o mawad-an og control gyud mismo sa ilang mga sakyanan. Ang tip lang pud nako pag moagi ta sa mga ani nga dalan gani kaning mga piot nga dalan sa maani, nga daghang mga sagbot ug dili kay maklaro ang show diri. Nay mga daghang kurbada. During sa mga kurbada, dapat manotis jud ta sa ato mga kasugat. So kay naron na hayag dapat obserbato jud ta. And kung ngit-ngit manggaling dapat mag-flash ta sa ato ang high beam para at least ang kasugat nato ma-aware sila nga naata. And diri sa Landing 14 napud diri ang katong sikat diri nga Highland Garden Resort kaning gitawag namo diri og Basanyes Highland Garden Resort. So diri pwede ta mga diri and overlooking din siya guys sa Mongkayo and sa ato ang bari diri sa baba. So nindot kay tambay-tambayan diha, nindot pa picture po diha.
And diri nga part pwede po makatambay diha naay gwapo diha nga overlooking pod. And actually kaning nasa right side ani is isa ni ka restaurant and murag wala pa siya nahuman. Makita na to diri no, nindot kayo ang view diri sa baba, nindot kayo mo hunong diri mag picture and mag observe sa view diri sa ubos sa valley. Kita gitu buko. Kabog-kabog diri ba? And na diri ang detachment sa mga personnel nato sa AFP. And gikan diri ma-feel na gyud nato ang kabugnaw sa palibot. Ma-feel na nato ang kabugnaw sa hangin na medyo mamaak na sa tuwang mga panig. And ang kanidaing Mount Diwata, since highland man siya, dali na kayo mag-ulan diri. So ang advice nako sa mga mobiyahe diri labo na sa mga nagkamotor is iandam na lang gyud daan ninyo inyong mga rain gears. Kay usually jud pag maanhin mi diri sa Mount Diwata, ulanon jud mi. Last na mong anhin diri pagtabok na mo sa Trucat last year is naagdan yun yung ulan, kusog-kusog yun ang mga ulan diri. Usahay kanang typical nga klima sa mga hataas nga lugar is mag-ulan diri ug inday-inday ug magdugay yun na siya ulan, mga one day nga inday-inday nga ulan. So kung magbiyahe mo diri nya wala mo dala nga rain gears, nya maabtan mo og ulan, medyo mag-suffer gyud mo sa katugnaw sa panahon kay dili jud dalim ang katugnaw sad sa lugar diri pag ulan. And bantayanan sa day kaayo no ang mga shouldering diri kay daghang mga sagbot. And ay mga shouldering diri nga pangpang na day sa diretso kinakankan na ang kilid. So kung nagplano ka nga magpadaplin sa kalsada, ayaw lang jud kayo ipidpid imong sakyan na motor sa mga sagbot na part kay usahay ang kanang sagbot tagtabo na siya sa pangpang na. So pwede naman ka magpadaplin lang ka pero dara ka sa may semento para safe pud kano. Kilometers gikan sa poblasyon. And nasa di ay toll gate diri para sa mga muagi. Ang akong pagkahibaluan ni is toll gate ni para sa ato ang brothers and sisters sa IP community. Kay kani manggong area diri is part ni siya sa ancestral domain. Pila te? 5 ra. Asa dai mo adto? Dara sa Trucat ra te. Taga asa dai mo kayo? Kayo ra. Salamat ya. 5 pesos ra ang bayad nato sa ato ang toll fee diha sa ato ang mga motor. 5 pesos ra ang ato ang magasto para ma-experience nato ang nindot na klima nga bugnaw kaayo ug nindot na talan-awon sa palibot. Super sulit na kay nakakalipay para sa mga motor riders no kanang maka-experience ka og ginani ka nindot na palibot and sa pinakababa ra nga presyo nga imong magasto. Mo ni siya ang katong gitawag nila diri og Mabatas Power Plant. So mo ni siya ang katong resulta sa gipagawas nga closure order sa DNR sa tanang ball millan dito ibabaw sa Mount Diwata. Around 1,800 ka ball mills ang ginagipag-close adto kay tungod sa mga plight nga hugaw na daw ang Nabog River tungod kay ang mga waste materials gikan sa mga processing sa ball mill is dili daw sakto ang pag-dispose. So mo tong nag-suggest ang DNR nga magbutang og processing plant diha sa Mabatas aron tanang mga processing sa gold is inaog diri sa Mabatas gikan sa Diwalwal ug diri na nila i-process aron ma-contain ang production sa mine tailings ug ma-safe ang environment sa ubos sa Mount Diwata. Dili lang siguro klaro sa video no pero diri nga part is maklaro na nato ang mga balay-balay sa Mount Diwata kanang naibukid diha is makita na nato ang mga balay sa Mount Diwata. And mapansin sad nato sa ato ang video nga ang ato ang kalsada is nagsubay siya sa ibabaw sa ridge sa usa ka bukid. Meaning ang left ug right side nato is pangpang na siya gamay lang ang clearance nga naa payuta and pangpang na siya drop off na. Diri sa Mount Diwata, isa sa mga risk diri is ang mga landslides yun considering sa situation sa iyahang area. And diri sa Mount Diwata, give and take lang yun diri sa mga kalsada nato. Ang good rule diri is pag naay pasubida,
is kung ikaw pabahada mo giveaway jud ka para sa nagsubida aron dili sila maglisod sa ilahang pag-drive sa ilahang mga sakyanan. Mo na ni ang gitawag namo diri og Sitio Depot. Actually kaning Sitio Depot part ni siya sa Barangay Upper Ulip. And kaning Sitio Depot diri na gyud ato matawag nga literal nga naa na gyud siya sa punuan sa Mount Diwata nga gold mining site. Kay pila na lang ka kilometers gikan diri is Mount Diwata na. And diri sa depot na ato diri tong isa ka karaan sad na kalsada katong gitawag nila sa una og Ungguyan. So amot kung naabay familiar sa inyo sa lugar sa Ungguyan na kalsada. Actually ako wala pa ko kaagi diha. So diri no, dili lang kayo maklaro sa ato ang video. Pero subidaon jud ni siya. Mapansin ninyo sa ato ang motor, ang tingog niya is perminti na lang gid siya nagpa-high RPM. So dili lang kayo siya maklaro sa video no, kay ang video man god dili gid niya matagaan og justice ang slope sa usa ka kalsada. Basta ang importante lang yun diri sa pagsubidan to sa Mount Diwata is kondisyon ang rider, ang driver, and kondisyon sa jud ang atong mga motor. Make sure nato nga sakto ang mga tire pressure sa atong mga ligid. Make sure sad nato nga sakto ang level sa ato ang oil. In good condition ang ato ang mga brakes. Sakto ang ato ang mga suga. Ato ang fog light kung naatay ka ng murag floodlight. Importante na siya kay naay mga time diri sa Mount Diwata nga mag-ulan and mag-fogs yun siya umayo. And usually pag mag-fogs ngit-ngit ang palibot. Kung makaagi manggaling ka diri nga hapon-hapon na and mag-fogs, importante jud kayo nga naa kay floodlight para mapansin ka sa mga kasugat nimo. And imong mga horn dapat sakto pod kay para sa mga kurbada-kurbada sama ni mga kalsada diri kung makita ninyo sa video kung ay mga blind curve is makaserbato kadaan para makahatag ka og awareness sa imong presence dito sa imong mga kasugat. And importante po diri no nga ato ang mga ligid is napagid sa good condition. Ang ato ang tread life sa ato ang ligid is sakto-sakto pa jud kay naay mga pollution diri nga basa ang kalsada ug kanang sa mga anak nga situation man kailangan jud nato ang optimum nga tread light sa ato ang mga ligid para makahatag og grip dito sa ato ang mga kalsada. Diri nga part na ay usa kat medyo technical siya para sa mga tao nga dili anad diri sa Mount Diwata o biyahe. Pero mapansin ninyo diri gi-easy ra kaayo sa mga taga diri o tanawa o gi-basic ra. Kita ato pag ipanawag ato OBR kay siyempre maniguruta kay pangpang kilid ani guys. Actually iso ni sa kalsada pero nag-landslide ang kalsada, nagdala og ka-landslide. Munang gi-divert na lang nila ang kalsada diri sa bukid. So kani gi-basic ra nila ang kalsada. Kita naglisod yun no, technically naglisod ta kay una scooter atong motor lisod mo kuning scooter sa mga ani nga mga trail lisod ni siya kay dili na to ma-push ang ato ang motor nga mogamit perminti sa lower gear. So mapansin ninyo no nanata sa bukid ning agi kay actually ang kanang kalsada diha is na landslidean siya o na tagak yun ang ubang mga portion sa iyahang semento sa baba. Basta diri sa Mount Diwata kung mag-drive jud ka diri labo na mag-drive ka og motor dapat know your limits yun. Tagaan jud nimo og boundary ang skills nimo para sa tuwa dili man ta perminti nagabiyahe diri dili ato kabisado ang kalsada so ato yung gipanaog atong OBR no for safety. And kung grupo mo diri magbiyahe kung maglisod jud mo sa kalsada dili man siguro kawalan sa tuwa no kung mahangyo ta sa tuwa kauban na mas taas og experience para sila ang tabok sa ato ang motor dito sa mga area nga medyo technical ang mga kalsada sama adtong naglandslide ug katong mga area diri nga subidaon kaayo or sobrang napasad ka bahadahon. So ato lang yung i-accept sa ato ang kagalingon no kung asa tataman, asa atong limits kay tanang tao naman yung limitation, tanang rider na limitation. Ako abinado ko nga na mga limitation sa akong mga pag-drive sama sa mga inadtong kalsada, medyo makulbaan ko. Dili pod ko ingon na hawd kayo sa pag-drive. Gina-enjoy lang ako akong mga drive so kana lang jud no importante jud na siya para sa atong safety. So kung mag-rides ta, safety first jud, safety first kana jud ato ang timanan guys. Sama ning pollution diri sa kalsada, subidaon jud kay initially taas-taas ang subidaan ni so makita nato diri no nga ang bukid is medyo na level na ta sa bukid no sa pinakataas nga bukid sa Pikas. Maduhog na to sa tingog sa atong motor nga grabe na niyang utong jud. So kanang mga anak nga kalsada guys kung medyo alanganin jud ka kay ikaw ang mag-drive much better nga magpatabang jud ta.
Sa wala pa dahil nakahibalo no, kaning Mount Diwata usa ni siya ka gold ore rich mountain diri sa Davao de Oro, and isa sa mga pinakadako o gold deposits diri sa Philippines and most probably of the Southeast Asia. So sa una daw, ang kaning Mount Diwata gina-regard ni siya as divine nga lugar. Gina-consider ni siya sa mga Mandaya tribe nga usa ka balaan nga lugar, kung diin ang mga tao daw diri sa una is sinasaka lang nila diri ang Mount Diwata para i-worship daw ang mga diwatas or katong mga fairies. Until such time nga na-discover daw ni Dato Kamini ang mga bulawan diri sa mga creeks sa Mount Diwata. Si Dato Kamini usa ka member sa Mandaya tribe diri sa Mount Diwata. So siya ang naka-discover daw sa gold deposits diri sa Mount Diwata atong year 1980s or 1983. And gikan nato is ing taas na ang influx sa mga tao nga nanimpad diri sa Mount Diwata aron makakuha og gold. O dito na nagawas ang mga istorya o legends of the Wild Wild West nga naa daw diri sa Mount Diwata. So sikat kini Mount Diwata no atong 1980s, 1990s, ug bisan katong early 2000 sikat yun nga lugar. And diri guys na ay area diri nga manggibok gyud ang imuhang mga tiyan ug imuhang tingkoy, kay makita nimo diri no sa left side nato is grabe ka taas na sa mga bukid, tapos kalsada, and madungaw na nimo diha ang pangpang da sa left side guys. O hadlok kayo paminawon, gilok kayo sa imong tingkoy ni nga diri nga area. Dili ko sure kung unsa ni pangalan nga lugar no, paki-comment lang no sa mga nakabalo kung asa di siya dapita. Ang ako ang hibalaan is San Roque kung dili ko magkamali. Mo ni ang area diri nga medyo nipis-nipis na ang kalsada, and both sides ni guys from left o diri pud sa right side is pangpang na siya, drop off na pangpang, literal na drop off yun. So perting kulbaan no. And mo day ni katong area guys nga katong ma-recall na to, katong grabe ang ulan diri sa Davao de Oro, katong nay isa ka pamilyahan nga nalandslidean. So rest in peace sa ilahang mga souls no. Mo to siya dito guys, makita na to nga risky jud kayo ang ilahang mga balay diri no, kay mapansin nato nga ang atubangan silang balay is kalsada and ay kanang landslide prone nga area, and ang likod silang mga balay is katunang nakita nato nga drop off nga pangpang. So grabe ka risky gyud sa mga balay nila diri, pero usaon taman nga diri man gyud sila nabuhi, diri nila napadako ang ilang mga anak, diri nabuhi ang ilang pamilya. So ila gyud ning i-take nga risk. From here makita nato no nga ang ato ang horizon nato is nanagid ta sa ibabaw sa mga bukid. Gamay na lang gyud kulang maabot na to ang pinakatumoy ang mga bukira. And diri nga area is duol na ni sa Trucat. Pero before ta maabot sa Trucat, napay isa ka subidaon nga murag prilog sa Trucat kining diri nga area. So sa left side nato makita nato diha nga bukid, habog-habog na gyud ta. Panganod is duol na lang sa tuang mga panan-aw. So kani diri nga portion guys, mura ni siya og kanang entrada sa subidaon sa Trucat. Dili kay ni siya ingon na subidaon sama sa Trucat, pero igo-igo sad ang iyahang subida diri. And sa right side nato diri is pangpang na siya, makita na nato diha ang Diwalwal proper or Mount Diwata proper. So nag-decide mi diri nga mapahulay sa, and I suggest nga sa inyo hapong part is inyo sang papahulayon yung motor diri. Ang nakanindot sa DI diri nga location is mo ni ang vista point kung asa makita gyud nato ang entire valley sa Davao de Oro ug ang entire Mount Diwata. So diri no nag-decide ko nga mag-take ko og gamay nga video, ding saka lang ko diha sa may kilid sa shouldering. Nakita nato diha no nga ang panganod is duol na lang kaayo, and katong mga balay-balay sa ubos mo na to siya ang Mount Diwata. And mo na ni siya ang sugod na subida jud padulong na sa Trucat.
So katong makita ninyo dito sa tumoy, muna to ang pinakaibabaw nga point sa trukat na kalsada. As makita ninyo, ginatry na ko og paslant ang subida sa akong motor para murag at least tagaan lang o relief ang makina sa motor, kay para murag kung mas slanting magud iyang dagan, murag dili kayo subidaon ang iyahang maagian, murag paslant man siya. So alalay lang, makaya raman jud sa NMAX nato bisag na OBR. Basta kay kondisyon lang gyud imuhang motor guys, pasaligan jud nato na no nga masubidan niya ning trukat. Trukat 23 kilometers gikan sa poblasyon. Trukat. Hello, Boston! So nara sa 23 kilometers or 24 kilometers ang trukat gikan sa Mungkayo poblasyon. Relax na din guys. Di lang maklaro ang kuan ang valley sa Davao de Oro. Nag fogs ug nay mga clouds nganing baba or fogs. So mo na siya ang trukat. Kaya ra sa scooter pero dapat stock lang gyud imuhang kuan panggilid. So dili kay luoy ang makina. Naka RS8 man gunin si Black Pepper, RS8 Taragsik. Buston side. So ang likod ani muna ni siya ang Buston. So karon atong testingan og lahos ang Buston para makita nato kung unsa ang sitwasyon sa kalsada dito. Kaya ingon ni Mother ganina, itong sininanay dito sa Pikas ang nabdan, simentado na daw. So atong tanawon kung simentado na ba gyud. Guys, mo ni siya ang trukat. 23 kilometers or 24 kilometers gikan sa poblasyon Mungkayo. So diri nga side mo ni siya ang Davao Oriental nga side, part sa Buston. And diri mo ni siya ang Davao de Oro side, part sa Mungkayo. And nay mga motor ni saka guys, ato sila i-videohan. Sila kay sila motor sila diri. So atong lahuson ang dalan diri sa trukat, padulong ta dito sa Buston, kay atong subayon kung unsa na ang status jud sa kalsada. Sa ako nasulti ganina nga diri mi last probably 1 year ago, and katong nga time napay mga portion na wala pa na semento diri nga side. So diri nga part sa kalsada gikan sa trukat, kadang dayong naog jud nimo, taas-taas di siya nga bahada. And ang nakakuyaw niya nga bahada is nasa bahada tapos sa unahan naisiko nga kurbada. So diri no makita gyud nato diri ang importansya sa ato ang mga brake, sa kondisyon sa ato ang brake. Mapansin ninyo nga ginapitik-pitik nako ako ang accelerator. Ang purpose lang nako ana is para mohatag gamay og grip ang ato ang belt dito sa ato mga pulley, since wala man gyud engine brake ang ato ang scooter. So ang ginabuhat nako ana is so ginapitik-pitik lang nako siya. Dili gyud na siya ingon para sa engine brake nga grabe ang pugong niya. Di ba last ato saka diri sa una, wa pa ni sa semento. Semento pa siya. Pero kuha lang siya, hapit na siya nakagkagpo, dapat naglinti siya diri.
dikit na kay sa Ang bukid. mga yuta nila babago. Tawag sa babago ko na lasang Ah, ng mga dagdag strength dahil puro ka na murag dahil yan siya. wow, Davao Oriental oh, Davao Oriental. Puro sa mga kahoy sa kanang Tuyo kay dito. Dito lagi di ay sa una lisod dito sa una. Kaya na ito pagkas na ito no? Ito sa silo. Oh. Jadi kato di akong gibuhat ang video nga sundo pa man oy. Buba na kay dalan dire. Kian ba niya? Hindi na ito malubo. Kaya tabok na ko. So importante gyud dire pag musaka ka dire kanang condition di kay mo ang brake. Di pwede og kanang brake nga bahala na ni. So karon kanina lang diring mga pila ka meters na lang sa isa ka pika side sa kalsada ang wala pa nang semento. Sa una totally wala pa gid na semento dire gikan dire hangtod didto unahan sa may tulay. Katunay bahadahon kay dito ni kurbada. So good thing no nga sementado na gyud dire tanan. Wala pa lang kayo na clear nila ang mga debris sa kalsada pero at least wapo na ang katuang pagian ng kalsada. Kaya lang ang mga portion ng mga semento. Makita na to diri ang kanindot pod pagtabok na to sa trukat no na ay portion diri nga overlooking gihapon ta sa mga bukid da sa kilid da sa left side. So mapansin nato diha nga kargado pag gyud og lasang ang area nila diri. And isa pud sa ato ang mapansin diri guys pag maabot pud ang kabugnaw sa hangin. Bisan pag ninaog nato sa trukap, is bugnaw gyapon ang hangin. And nainindot diri katulay kaning gitawag og Nahuno Bridge. Nindot kay magtambay-tambay diri kadali or picture-picture mo diri para makita ang view sa likod kini mga bukid. Ang isa sa giganahan nako diri kay area Mongol is tungod kay remote na siya kanang ang iyang pagka-rural niya is very pleasing kayo sa tuang mga mata sa tuang mga pamati no sa to paminaw kay murag to feel nato nga duol kay ta sa nature while nagbiyahe ta kay ang makita nimo puro green tapos mga bukid kanang inana gani ang mga scenes sa mga country roads. Mo nang masuggest yun nako ning dalan sa Boston via Trucat as a mass destination sa mga magbarkada nga hilig og magmotor. Kay grabe gyud nga lugar diri, makabuild jud mo diri og unforgettable memories sa inyong rides. And take note lang sa di ay guys nga diri sa unahan sa Nahuno Bridge na ay kalsada diha nga nahugna. Actually last year simentado naman na diri nga portion pero goods pa to nga kalsada last year. Wala pa ning portion diri nga nahugna. Namanggoy series of earthquakes nga nahitabo diri sa Davao de Oro o Davao Oriental last year. So siguro isa to sa mga factor nga nung nahugno to nga kalsada. And I think tingalig na ay fault line diri dapita o nang grabe ang damage sa kalsada. So naadiri ang mga personnel nato sa DPWH or sa mga contractor sa kalsada. Mapansin ninyo nga mingaw kay kani nga biyahe namo karon is November 1. So holiday siya so walay mga trabaho ang mga personnel sa mga contractor. Good thing lang sad nga naa pa ang mga contractor diri kay napamag-enjoy mga area sa kalsada nga need og repair. Na mga area nga nakankan ang kalsada, naklaro na ang mga pangpang sa kilid or nawala ang mga shouldering. So makaingon jud tanong nga gina-maintain jud ni nga kalsada diri. Kay naman jud ang mga personnel sa mga contractor nato. Napay lang mga equipment. In fact, nakakita pa ta dito og mga culvert. At least pa-maintain jud ning kalsadahan ni for the future use sa mga lumulupyo sa Davao de Oro o Davao Oriental. Ang kanidaing Boston usa ni siya ka northernmost part municipality of Davao Oriental. Gitawag ni siya og the last frontier of Davao Oriental tungod kay usa ni sa mga munisipyo nila nga lisod ang access sa una. Actually, according sa akong mama, kay akong mama man gud is taga Davao Oriental. Pero itong Boston sa una, mas dali daw ni siya adtuon kung sakay ka og bangka kaysa musakay ka og sakyanan nga moagi sa kalsada nga dili pa sementado og rough road pa. And ang pinakaunang nga access nga kalsada nga na is katong dalan nga moagi ka og Mati, Tarragona, Manay, Caraga o Katiil nga Boston. Ang second access niya is katong dalan dito sa Bislig, agi ka og Lingig and agi ka og Boston. Ang third access na dalan nga na-open ang Boston is kaning diri kaagi sa may Compostela, Aliwagwag, Katiil ug Boston. So kaning tulo ka ruta nga akong naingon
lagyo-lagyo di siya nga mga distansya kung dili kagikan sa Mungkayo. Ang kaning dalan gikan sa Mungkayo, Diwalwal ug Buston mao ni ang pinakaduol nga kalsada kung moadto ka og Buston. And diri makita nato kung unsa gyud kanindot ang mga view nga makita nato kung dili ta moagi sa Truca to Buston. At habog gihapon ang ato elevation karon, diri sa right side nato is bukid na siya, and sa left side is makita nato ang rolling sa yuta yung pagdulong sa mga lasang. So nindot kaayo diri no kung mag-rides mo kanang chill ride lang, i-feel lang ninyo ang moment, i-feel ninyo ang ambience. Tanaw mo sa palibot, picture mo sa mga nindot na mga overlooking, ng mga lasang, mga bukid. Isa di siya ka lugar nga nindot jud pasadahan o biyahe. Sa nga barangay diri, murag ni nga barangay tumagian. Murag ni nga barangay tumagian. Simulaw. Barangay Simulaw, Buston. Barangay Simulaw, Buston. Napadi isa ani katong eskwelahan. Kaning Buston day no nani si isa ka unique ka pangalan. Ato siya ma-recall mura siya og kanang pangalan sa usa ka city dito sa Massachusetts, USA. According sa mga istorya man gud, ako lang po ni sa nabasahan ha. Sa una daw mga 100 years ago katuuso pa ang mga merchant ships gikan sa western country. Nada isa ka British nga merchant nga naabot diri sa may Buston, and well naglakaw-lakaw datong British kay kaning Buston man gud sa una isa ni siya ka iladong fishing community. So daghang mga merchant ships daw sa una nga nagaanhi diri sa Buston para sa ilahang mga trade. Karon well nagalakaw-lakaw daw tong British national. Nakita siya og isa ka tigulang nga naglakaw sa baybayon. Ang kaning tigulang is nagdala-dala siya og baston tungod kay maglisod na siya og lakaw. Nagsugad sila sa may dagat dapi, nangutana daw tong British national sa tigulang, what is the name of this place? Gitulo niya tong yuta kung asa nagtindog tong tigulang. Karon ang pagsabot sa tigulang is nangutana ang kadtong foreigner kung unsa daw ang pangalan sa iyahang gigunitan. So nitubag na po daw si tatay nga baston, mura daw nagkanang sungkod baston. So diingon na po daw tong merchant nga Boston, nice place. So dito daw nagsugod nga gitawag daw siya og Boston. Ambot kung unsa ka tinuod no, kung tinuod ba jud na nga storya no. Pwede mo comment lang mo kung asa gyud gikan ang pangalan nga Boston. Kay actually ako ganahan ko sa pangalan jud sa munisipyo nila Boston. Murag kanang social kayo siya og dating. And in fact dili pod siya kamahayan jud kung ato siyang tuyon o agto kay daghang mga nindot na mga view nga makita nato on our way padulong dito. So kung diri tagikan sa Diwalwal no padung sa Buston, natay maagian diri nga mga falls. Ang una nga falls nga atong magian diri is kaning gitawag nila og Busay Falls. Bugnaw daw kayo ang tubig diri no. So kung magbiyahe mo diri, nya na moy time, pwede ra mo makapit diri dapita sa Busay Falls. Kani siya oh. Dala ta kanina daw ni. Gusto ka na ba mga 30 minutes? Gang bugno kan tubig jagang. Bugno kan tubig. Ini entrance. Laboratory. Taga-bus doon mo? Busay. Dili lang udalo lang. So 20 pesos lang daw guys ang entrance nila diri sa ilahang Busay Cold Spring. So pwede na mo mulaag diri, barato ra kaayo. Ang kanidaang Busay Cold Spring is 40 kilometers ni siya gikan sa poblasyon Mungkayo via Mount Diwata. So dili kay sa ingon na layo no, tama-tama lang gyud siya nga biyahon. And unahan sa Busay Falls or Busay Cold Spring is nana dito ang katong kaatihan na barangay. Kanin siya is part na ni siya barangay Uwabangon, which is makikita na ta og mga communities. So dili na kita makulba-kulbaan kay at least makakita na ta og mga tao. And ang status sa kalsada diri guys is dili siya ingon na smooth nga pagkasiminto no, mura siya og tanggal ang iyang surface, mura siya rough na siya. And aside na po yung mga portion sa mga kalsada nga naay mga cracks.
Naay portion sa mga kalsada nga medyo napahak siya sa kilid. Naay mga portion sa kalsada nga naay mga loose gravel sa surface. So ang kaning kalsadaha dili nato ni siya saan jud og drive no. Dapat vigilant jud ta perminti sa pag-drive nato diri. Do simentado na siya, dili ka punta magkumpiyansa kay naga po'y mga risk na present sa mga kalsada niya. And gikan diri makakita na ta og mga gasolina nga buti-buti. In fact na napoy mga gagmay nga mga shop, mga motor shop, and na nasay mga vulcanizing shops diri. Pero wala ko nakakita og vulcanizing shop nga naay pneumatic tire changer machine. Mo nang gina-advise jud nako kung mahilig jud mo mosulod og mga interior nga mga kalsada sama ani nga kalsada nga migaw. Nya inyohang ligid is tubeless. Much better gyud na magdala-dala mo og kanang tire repair kit in case na ma-puncture inyohang mga ligid. Kay ang mga area man good nga mga interior usually wala gyud na sila available nga pneumatic tire changers. So kung ma-flatan mo, mabuslot iyong ligid, wala mo ilaing choice kundi mo risk gyud mo dito sa lugit-lugit na pamaagi sa pagkuha sa inyong mga ligid. And welcome to Barangay Uwabangon. So kung maabot na diri sa Barangay Uwabangon, usa na siya ka landmark kung asa duol na gyud ta sa Municipality of Boston. Detachment na magyap. Iya ba ni? Ang ito sir. And if naka-load pipe dahil ang imuhang motor dahil diri no, ako lang sigurong i-remind ang mga rider kung naka-load pipe manggaling mo, kung pwede pag moagi mo sa mga residential na mga area sa maaningin-ani, is dili lang kay nato ilang rang ato ang mga motor para at least dili pud ta makadisturbo sa ilaha diri. Kaya napansin mo gud nako diri walay naka-load pipe kaayo nga mga motor diri. So at least kayo ilahang mga duglan diri no sa ilahang palibot. And kita moagi ra ta diri tapos ato irang-rang ato ang mga motor nga load pipe. So at least mo hatag lang ta og gamayng respeto sa mga lumulupyo diri sa ilang lugar kay I think dili ni sila anad jud og kanang saba nga environment. Kay grabe ka peaceful sa ilang lugar diri, grabe ka relaxing sa ambience, and I think walay room diri ang noise sa ilang community. So kato lang no sa mga magmotor diri nga naka-loud pipe. Walay problema kung mag-loud pipe mo kay inyo man ang desisyon, pero ang ako lang hangyo sa inyo ha nga kung makaagi mo sa mga areas nga nay mga residential communities, ato lang i-tone down ang ato ang tingog sa atong motor. Minor lang gud ta pila ka metros na bang ang mga residential din na diri. And naapo diri ang katong isa sa mga sikat na falls diri sa Davao Oriental, kaning gitawag nila og Magpong Falls. So diha no pagpa-left lang ka diha, pababa lang kada gamay lang, mga wala ra siguro 1 kilometer, mga 800 meters sa siguro or 600 meters kung Magpong Falls na. So nindot pud siya nga falls no, naay mga cottages diha and pwede mo mag-chill diha, magsuba-suba og isda o usaba for relaxation purposes. And welcome to Barangay San Jose, Boston. I think muna ni siya ang last na barangay nga atong magian before ta moabot dito sa highway sa Lingig to Boston. So muna ni siya ang ato ang end point sa ato ang biyahe gikan sa Mungkayo, Mount Diwata, Trucat, and diri sa may Boston. And sa ato ang gasolina di ay nagpa-full tank ta dito sa poblasyon Mungkayo, and until diri sa highway sa Boston is napatay full bars pa, wa pa nakuhaan isa ka bar ang ato ang gasolina. So muna ni siya ang highway guys sa Boston. So kung magpa left side ka, moto ang padulong sa Lingig, and kung magpa right side ka adto, moto siya ang padulong sa Municipality of Boston. 6 kilometers na lang gikan sa kanto padung sa Boston. 6 kilometers gikan sa kanto dito padung Boston. So overall 56 kilometers Mungkayo to Boston. Kani Lingig 27 kilometers. And that's it for our video from Mungkayo to Boston via Trucat, Mount Diwata. Salamat kayo guys sa pag-uban sa buong biyahe karon, ug kita-kits ta sunod sa atong ubang pang mga biyahe. Godspeed and peace out.